Ikaw ba ay isang taong mahilig mag-alaga ng mga hayop lalo na kapag cute? Well, sa video na ito pag-uusapan natin ng mga cute na hayop na hindi mo pwedeng alagaan. Ano-ano ang mga hayop na ito? Tutok lang kaibigan dahil yan ang ating tutuklasin dito lang sa Daniels TV. Maging bahagi ng Daniels TV sa pagpindot ng subscribe button at ng bell notification icon at pag-like sa video na ito para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabig pa naming mga video uploads. Simulan na natin! Number 1. Prairie Dog. Talagang sikat na sikat ang mga prairie dogs bilang mga alagang hayop ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo sa panahon ngayon dahil sa kanilang cuddly at adorable na itsura. Ang mga prairie dogs ay isang uri ng rodents na tipikal na makikita sa mga grassland ng North America. Bilang mga alaga, maaari nating sabihing mahirap silang alagaan dahil bukod sa pagiging mapili sa mga pagkain, pabago-bago rin ang kanilang attitude na maaaring maging defensive o aggressive. Bukod dito ay nananatiling potential threat ang mga prairie dogs sa mga tao dahil sila ay susceptible o madaling kapitan ng bubonic plague at iba pang katulad ng sakit tulad ng tularemia, monkeypox at zoonosis. Noong 2003, ilang nahuling prairie dogs sa Wisconsin ay nagkaroon ng monkeypox at ilang tao rin ang naitalang nahawahan ng sakit kung kaya naman ipinagbawal sa ibang lugar ang pag-aalaga ng mga ito. Number 2. Koala. Ang pagtawag sa mga koala bilang koala bear ay isang misconception dahil ang mga koala ay hindi kasama sa Ursidae family o mga oso kundi nabibilang sa marsupial family kasama ang mga wombat at kangaroo. Ang mga koala ay matatagpuan lamang sa Australia at dahil dahon ng eucalyptus lamang ang kalimitan nilang kinakain, ang mga ito ay mababagal kung kumilos upang mag-conserve ng energy at kaya nilang matulog ng 20 oras sa isang araw. Ngunit wag basta-basta lalapit sa mga ito dahil ang mga koala ay mapanakit kapag nakakaramdam ng takot at panganib gamit ang kanilang matatalas na ngipin at mga kuko bilang depensa. Ang mga koala kasi ay takot sa mga tao at nai-stress sila kapag hawak-hawak sila ng taong hindi nila kilala. Ayaw rin nila sa maingay at malalakas na tunog, kung kaya't hindi ipinahihintulot ng batas ang basta-bastang paghawak sa mga ito. Isa pang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga koala ay dahil sa ang mga ito ay carrier ng chlamydia, isang contagious disease na delikado sa mga tao. Maraming kaso na ng pag-atake ng mga koala ang naitala ng mga residente sa Australia. Gayon din ang maraming tao na nadapuan ng chlamydia dahil sa paghawak sa mga ito. Number 3. Platypus. Ang mga platypus na tinatawag ding duck-billed platypus ay adorable animals na endemic o makikita lamang sa Eastern Australia at isa sa mga natatanging mammals na nangingitlog imbis na nanganganak ng supling. Ang mga platypus ay totoong kakaiba ang itsura dahil masasabi mong pinagsama-samang parte ito ng tatlong klaseng hayop. Meron kasi itong bibig at paa ng isang duck, buntot ng isang beaver, katawan ng isang otter. Kung kaya't naging importanteng paksa ito sa pag-aaral ng evolutionary biology. Ngunit dahil nabibilang sa listahan ng endangered species sa Australia, legally protected ang mga platypus sa bansa. Sa kabila ng pagiging cute, huwag mamaliitin ang mga ito dahil sa katotohanan ang mga platypus ay venomous o makamandag na bihirang katangian ng mga mammals. Ang kamandag na ito ay matatagpuan sa ankle spur o sakong ng platypus na ginagawa ng kanilang immune system bilang defense mechanism. Ang kamandag na ito ay gawa sa defensin-like proteins at sapat upang pumatay ng isang aso. Bagamat hindi delikado sa mga tao, sapat naman ang mga kamandag na ito upang magbigay ng matinding kirot sa katawan ng isang tao na maaaring humantong sa panandaliang pagkapilay. Number 4. Slow loris. May kilala ka bang tao na sobrang bagal kung kumilos na katulad ng slow loris? Ang mga slow loris kasi ay kilala sa pagiging mabagal na kahit makaramdam sila ng kapanganiban ay nananatili lamang silang tahimik, kalmado at hindi gumagalaw. Ngunit bahagi ito ng kanilang defense mechanism. Sila ay nocturnal primate na makikita lamang sa Southeast Asia. Sa kabila naman ng pagiging cute at inosente, huwag naman basta makampante dahil ang isang kagat ng slow loris ay venomous din o makamandag na kakaibang katangian ng isang primate.
Ang mga toxin na ito ay nanggagaling mula sa paghimod sa kanilang sweat glands na matatagpuan sa kanilang braso at inihahalo sa kanilang laway. Ang kamandag na ito ay naglalaman ng batrachotoxin. Kapag naikagat sa isang tao ay maaaring magresulta ng allergic reaction, pamamaga at anaphylactic shock at isa na ang naitalang namatay na tao mula rito. Ngunit sa ngayon ay nananatiling endangered na ang slow loris dahil sa illegal na smuggling ng mga ito sa iba't ibang parte ng mundo bilang alagang hayop bagamat ipinagbabawal sa maraming bansa. Number 5. Leopard seal. Ang mga leopard seal ay isang cute na hayop na laging ipinapakita sa mga telebisyon at animal theme parks upang ipamala sa mga tao ang fun-loving at playful nitong katangian. Sa kabila ng mga ito, ang mga leopard seal ay isa sa mga top predators sa Antarctic ice pack kung saan sila makikita dahil ang mga ito ay phogophilic o ice-loving creature. Ilan sa mga paboritong prey ng leopard seal ay ang krills, Antarctic fur seal, penguins at mga isda. Madalas rin nilang paglaruan muna ang kanilang mga pagkain bago nila kainin. At ayon sa mga pag-aaral, ginagawa nila ito upang mas lalo pa nilang i-improve ang kanilang hunting skills. Ang mga leopard seal ay tinuturing na may dalang potential threat dahil sa mga naitalang pag-atake nito sa mga tao. Isa naman ang naitalang binawian ng buhay dahil sa pag-atake ng leopard seal at siya ay si Christy Brown, isang biologist ng British Atlantic Survey na habang nag-i-snorkel ay hinila siya ng isang leopard seal pababa sa ilalim ng 15 meters sa loob ng 6 na minuto. Sa kasamaang palad, hindi na nagawa ng kanyang mga kasamang masagip ang buhay ni Brown. Number 6. Pufferfish. Kilala ang mga pufferfish sa pagkakaroon ng isang elastic stomach na maaari nitong punuin ng tubig o hangin upang maging tulad ng isang bola. Ayun nga lang, may mga kasamang tinik. Ginagawa nila ito bilang defense mechanism at upang lituhin ang kanilang mga predator. Sa kabila nito, ang mga pufferfish ay tinuturing bilang isa sa mga poisonous vertebrates sa buong mundo. Ito kasi ay naglalaman ng tetrodotoxin na sinasabing nagmula sa mga bakterya na matatagpuan sa intestinal tract ng isda. Bagamat hindi sapat upang pumatay ng malaking predator katulad ng pating, napatunayan naman na delikado at maaaring mamatay ang isang tao mula rito. Tinatarget kasi ng tetrodotoxin ang diaphragm ng isang tao at pinaparalyze ito na nagiging sanhi upang hindi ito makahinga. Ngunit sa kabila ng mga ito, itinuturing pa rin bilang isang delicacy sa mga bansa partikular sa China, Korea at Japan. Ngunit tanging mga licensed chef lamang ang maaaring magluto at maghain nito. Number 7. Hedgehog. Kung ikaw ay batang 90s, naabutan mo siguro ang marathon video game na Sonic the Hedgehog ng Sega. Ang mga hedgehog ay isang spiny mammals na mas malapit na kamag-anak ng mga shrews kaysa sa mga porcupines. Bagamat may mga tinik din ito bilang proteksyon sa kanilang predators, ang tinik na ito ng mga hedgehog ay hollow hairs na pinatibay ng keratin, ngunit hindi naman nakakalason. Sa kabila nito, huwag naman basta hahawakan ng mga hedgehog dahil kapag sila ay nakaramdam ng takot ay bumibilog sila at nagtatago sa kanilang baluting matinik at medyo masakit kapag ikaw ay natusok ng mga ito. Ipinagbabawal naman ang pag-aalaga ng mga ito bilang pet sa maraming bansa, ngunit itinuturing naman na pest sa mga bansang New Zealand at Scotland dahil sa pinsala ng mga ito sa mga native species sa lugar. Karagdagan pa rito, ang mga hedgehog rin ay napag-alamang nagpapasa ng dermatophytosis sa mga tao, isang fungal skin infection na mula sa mga ringworms na maaaring magresulta sa pangangati, pamumula at pagkalagas ng buhok sa affected areas. Ilan pa sa mga napapasang sakit ng hedgehog sa mga tao ay ang foot and mouth disease, salmonella bacteria at ilan pang viral infection. Number 8. Dingo. Maaring malito ka kung makakita ka ng mga dingo dahil ang itsura nila ay tulad ng mga askal o asong kalye. Pero wag basta-basta hawakan ng mga ito dahil ang mga dingo ay tinuturing din ng mga wild dogs. Hindi yan. Ibang wild dogs yan. Mga matataas na uri yan. Mga idol yan.
Ang mga tinutukoy ko ng mga wild dog ay yung mas malapit sa wolf o mga lobo. Ang mga dingo ay matatagpuan sa Australia at kalimitang makikitang magkakagrupo, kung kaya't itinuturing na delikado ang mga ito. Malimit lamang ang pag-atake ng mga dingo sa mga tao, ngunit malala ang nagiging resulta ng mga pag-atake nito lalo na sa mga sanggol at mga bata. Isa na rito ang 9 na linggong sanggol pa lamang na si Azeria Chamberlain na naitalang pinatay ng isang dingo. Hindi na nakita ang katawan ni Azeria, samantalang ikinulong naman ang ina nito, ngunit pinakawalan rin matapos ang 3 taon nang mapatunayang pag-atake ng mga dingo ang dahilan sa pagkamatay ng sanggol. Number 9. Red Fox. Sa pagka-cute ng mga red fox, mapipigilan mo kayang hindi manggigil sa mga ito. Ang mga red fox ay nababanggit madalas sa mga mitolohiyang pantao at matagal ng kaakibat ng mga matatandang kultura at sibilisasyon sa kanilang pakikisalamuha sa mga tao. Sa kabila ng mga ito, ipinagbabawal pa rin ang bastang pag-aalaga ng mga red fox dahil ang mga ito ay kilalang carrier ng rabies virus at delikado kung ikaw ay makakagat ng mga ito habang nakikipaglaro sa iyo. Ang mga red fox ay napag-alaman ring agresibo sa mga bata, maging sa mga maliliit na hayop. Isang halimbawa nito, ang 8 taong gulang na babae sa New Jersey na biglang inatake ng isang red fox habang naglalakad kasama ang kaibigan nito sa labas ng kanilang bahay. Isa pang insidente ang naitala sa London nang atakihin ng isang red fox ang 4 na linggong sanggol habang tinatangka nitong ilabas ng bahay ang bata. Sa kabutihang palad ay nakita at napigilan agad ng mga magulang ng sanggol ang pangyayari. Sa kabila ng pagiging takot sa mga tao, nananatili pa ring unpredictable ang mga red fox at huwag basta-bastang makampante. Number 10. Bottlenose Dolphin. Hindi na bago sa ating pandinig na ang mga dolphin ay tinuturing na isa sa mga natatanging nilalang sa ating mundo dahil sa pagkakaroon nila ng mataas na level ng intelligence at emotion. Sila rin ay highly sociable at madalas makipaglaro sa mga tao. Isang insidente na nagpapatunay sa kanilang katalinuhan ay ang pangyayari noong November 2004 sa Whangarei, New Zealand. Nang atakihin ng isang great white shark ang 4 na lifeguards, 100 metro ang layo mula sa baybayin. Naitalang pinalibutan ng isang grupo ng dolphins ang mga lifeguards sa loob ng 40 minuto upang hindi maatake ng pating habang unti-unti naman silang dinadala ng mga dolphins sa lupa. Amazing, hindi ba? Ngunit sa kabila ng mga ito, ang mga dolphins ay may nakakatakot ring side dahil sila ay naitalang may reputasyon sa paggawa ng sexual harassment sa ilang tao. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang nakakagulat na pangyayari kung saan ang mga lalaking dolphins ay may kakaibang gawain na tinatawag na calf tossing. Isang paraan ng pagtataboy at pagpatay sa mga baby dolphins upang mapilitang makipagtalik ang mga babaeng dolphins sa mga kalalakihan. Muli kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell notification icon para palagi kang updated sa mga susunod at kapanapanabik naming mga video uploads. At shoutout kay Ka4Head TV sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming mga video. At kung mahilig kayo sa mga music at musical instrument, well, ang channel niya ang para sa iyo. Kaya ano pang inaantay nyo, bisitahin nyo na at subscribe nyo na rin. Sa iyo rin kaibigan na nanonood hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Once again, you're watching Daniels TV. Thanks for watching. See you next time.